Patuloy lang ang pagtira ng kanilang mga artillery at mortars sa mga Hapon upang magsilbing cover fire. Noong nakarating na ang mga Amerikanong sundalo sa kabilang banda ng Pasig River, agad silang tumakbo papunta sa Intramuros. Dumaan pa sila sa isang malaking park bago umabot sa Intramuros. Doon ay tinulungan din sila ng mga Pilipino upang mas madali nilang ma-navigate ang lugar. Noong nasa labas na sila ng Intramuros, pinaulanan sila ng bala ng mga Hapon. Hindi basta-basta ang napakakapal na balakid ng Intramuros. May taas na 14 feet. Kaya kahit binoba ito ng artillery at mortars, matagal itong gumuho. Noong may parteng gumuho sa balakid at nagkaroon ng daanan ng mga Amerikano, agad nilang pinasok ang Intramuros. Naghanda sila sa isang matinding labanan sa loob nito. Pero hindi na ito nangyari. Pagpasok nila, nakita nila ang mga patay na katawan ng mga sundalong Hapon at mga Pilipinong sibilyan na nakatira sa Intramuros. Doon nila napagtanto na naubos na pala ng kanilang artillery ang mga Hapon na nagtatago sa lugar. Para naman sa mga Pilipinong sugatan dahil sa giyera at milagrong nakaligtas sa mga artilleries, sumakay silang lahat sa isang malaking barko at umalis sa Intramuros. Doon na natapos ang labanan sa Maynila. Oo, pagkatapos ng labanan, halos hindi mo na talaga mamukahan ng syudad ng Maynila. Puno ito ng mga patay na katawan ng mga sundalong Hapon at Amerikano at ng mga Pilipinong sibilyan. Totoong natupok ng apoy at mga bala ang matataas nitong buildings at nagkalat ang mga debris sa paligid. Gayunpaman, gaano man ito kalala, ito ang naging simbolo ng tuluyang paglaya natin sa kamay ng mga mapang-abusong Hapon. Isang malaking tagumpay para sa ating bansa at isa sa mga dahilan kung bakit nakamit natin ang tunay na kalayaan na ating tinatamasa ngayon.